computers the size of a bedroom. Now, very portable. Wired telephones and beepers at the palm of your hand. Both yun, ha? Aminin mo man o hindi, technology has made our lives easier. And that includes driving. Thus, the birth of cruise controls. Now, cruise controls aren't exactly new. It was invented back in World War II. Pero, sa Pilipinas, for some reason, parang di sanay yung mga tao gumamit nun. And yun ang sasagutin namin dito sa How-To series ng Philcoche, The Idiot's Guide to Cruise Control. So, para saan nga ba ang cruise control, di ba? Siyempre, as you can see, nasa highway tayo ngayon. And yun naman talaga ang pinaka-purpose ng cruise control is it's for cruising. So, paano nga gamitin yung cruise control? So, malamang, since tinatanong mo yan, may sasakyan ka na mayroong cruise control. And alam mo na yung button is makikita sa steering wheel. Usually, dito kasama ng mga sa audio buttons or yung sa ibang sasakyan like sa Toyota 86 na dito sa likod or sa mga French car na sa likod din. Isa yung consistent, nasa steering wheel siya. And you have a universal button na iisa lang itsura niyan kahit anong sasakyan. So, pipindutin mo siya, and then, makikita mo yung indication dun sa digital gauge cluster mo or sa instrument cluster mo, iilaw yan, sasabihin niya sa'yo na naka-on siya. Pero, hindi pa siya naka-engage dun sa speed na gusto mo. So, once in-on mo na siya, kailangan mo lang go to your desired speed. Let's say, you wanna cruise at 80 kilometers per hour. So, isaset mo lang siya dun, and then, yun na siya. Okay, so nakaset ka na ng speed mo na gusto mo. Paano mo siya i-increase or paano mo siya slow down? Let's say, nang hindi ka na mag-brakes. Nandyan din yan sa buttons mo with your cruise control. You have plus, so increase ka. In the case of this Mini Cooper, 10-10 yung pag-angat niya. Pero, in other cars, in most cars actually, isa-isa lang yan yung pag-angat niya. And pwede mo rin i-down. Like right now, I'm at 80 kilometers per hour. Pwede mo siyang ibaba like to 70 kung gusto mo mas chill na highway drive. Or yeah, go back to 80 kasi medyo babagal ka na. Pag naka-cruise control ka na, magdi-disengage yan pag nag-brakes ka. Pag nangyari yun, what you need to do, like sige, try natin ha. Mag-brakes ako, konti. Ayan, naka-brakes tayo, diba? Nag-slow down na. And para makabalik ka, may resume button within the cluster of cruise control buttons, meron dong resume function. Meaning, babalik ka dun sa sinet na speed mo. And yun yung nangyayari ngayon. We're going back to 80 kilometers per hour. And another trick na pala, pag naka-cruise control ka na, nakaset ka ng 80, pero let's say kailangan mo mag-overtake. Let's say, akit tayo na 90. Let's say kailangan mo mag-overtake doon sa harapan mo kasi medyo mabagal siya. You can do that with just 1 or 2 steps. Una, signal ka muna, syempre. And then, you can accelerate without canceling cruise control. Press mo na yung accelerator, accelerate ka. And then, to go back to your desired speed, bitawan mo lang yung accelerator mo. Babalik na siya dun sa nakaset na 90 kilometers per hour. Galing, di ba? O, tingnan mo. Ayan. And number 1 na kailangan mong tatandaan sa cruise control is dapat lagi kang nakafocus sa kalsada. And hindi mo dapat aalisin yung attention mo while driving. And dapat lagi ka rin nakaabang sa brake pedal. Like right now, nag-brakes ako kasi bumagal niya sa harapan ko. At dahil dyan, mapunta tayo sa mga bagay na hindi mo dapat ginagawa while on cruise control. Number 1, wag mong bibitawan yung manibela. Kahit gano'n pa ka-stable ng kotse mo, like this Mini Cooper, sobrang stable niya. Wag mong bibitawan yung manibela. At least, mag-iwan ka na isa. Kasi hindi mo naman alam eh. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. Hopefully, walang mangyari sa'yo ganun. Pero may mga times, I'm sure nakakita na kayong videos na ganun, na biglang may sisingit or may magkakat. And then, syempre, if nakabitaw ka, hindi ka react agad. Number 2, pag naka-cruise control ka na, kahit gaano ka-tempting, wag ka magdede-4. Pwede mo alisin yung paa mo siguro, pero wag mo siyang completely tatanggalin sa area ng pedals. Kasi, kapareho nung kanina, hindi mo alam anong mga pwede mangyari or kailangan mo mag-brakes. So, dapat malapit lang lagi yung paa mo dun sa mga pedal. Diba? Kahit tempting na magde-4 or kung ano mang position na gusto mo, position.
wag na wag mong gagawin. And number 3, dahil convenient kayong cruise control and sobrang na-assist ka niya in your daily drive, wag na wag mong tutulugan. Siyempre, dapat lagi kang alert. Ano lang yan, tandaan mo na aid lang yan. It's not meant to replace you as a driver. Yeah, nandyan lang yan. If naka-cruise control ka na, go lang. And let's say, gusto mo magkape ka habang nag-drive, para hindi ka makatulog, di ba? Number 4, na wag mong gagawin pag naka-cruise control ka. Let's say, nag-cruise control ka sa 100 km per hour. Number 1 na maling-maling ginagawa ng Pinoy, na wag mong gagawin, please, is yung bababad ka sa left lane. Tandaan nyo, yung left lane na yan is, it's for overtaking, it's an emergency lane, and kahit naka 100 kilometers per hour ka pa, sabi mo sagad ka na sa speed limit, doesn't mean na wala na mas mabilis sa'yo. Meron at meron pa rin yan, and hindi mo na problema kung nagbe-break sila ng batas. Basta ang gawin mo, huwag kang natambay sa overtaking lane or sa leftmost lane kung hindi ka naman nag-overtake talaga and nagko-cruise ka lang. So, paano nga ba nag-work ang cruise control? Okay, hindi tayo nerd channel or engineering explained na YouTube channel na I don't wanna bore you to death kasi yung mga ganun, hayaan mo na sila dun. Sila yung mga scientific about it. But, I will do this as concise and as briefly as I can. Pinaka-basic na principle niya is, it keeps the engine and actually the whole system, it keeps it working together to keep you at your desired speed. Let's say you wanna run 80 kilometers per hour like what we are right now, yun, kikip ka niya at that speed. Siyempre, kasama nun is convenience. Let's say may mga highways sa Pilipinas na 60 kilometers per hour lang, like the Skyway Stage 3 and NAIA Expressway. Siyempre, ayaw mo naman na mag-break ng law, di ba? Kasi batas yan eh. So, kailangan mong maging law-abiding citizen. For me, cruise control is there for convenience and for safety na rin para sa mga ganong kalsada, lalo na sa Metro Manila. Now that you've seen the benefits and ups and downs of using cruise control, now it's up to you if selling point ba yun kung bibili ka ng auto ngayon. Then again, ultimately, with or without cruise control, dapat lagi tayo maingat mag-drive. Again, my name is Jacob Oliva, the content manager of philcoche.com. And as always, take care. Bye. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to Philcoche, the country's #1 online car portal.